Kinumpirma ng Philippine National Police ang pagkakaaresto sa isang lalaki matapos itong makuhanan ng mga bala at magazine ng M15 sa loob ng Senate Complex. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, nahuli ang suspect habang nagre-responde sa lugar ang mga tauhan ng Police Security and Protection Group matapos ang nangyaring putukan sa Senate Building. Sasampahan ng hindi bababa sa 5 kaso ang lalaki, kabilang ang illegal possession of ammunition, alarms, anti-scandal, grave threats, direct assault at posibleng paglabag sa security regulations ng Senado. Siya po ay nakuhanan sa kanyang possession yung mga tinatawag natin mga live ammunitions ng 5.56 o M16 at saka magazine. At base po yan, siya ngayon ay i-inquest sa sampahan ng kaso ng Pasay City PNP nang hindi bababa sa 5 kaso. Ito po yung illegal possession of ammunitions, yung 10591, alarms and scandal, grave threats, direct assault, tsaka titignan po yung possible violation ng security regulations ng Senado. Biniberipika rin ng PNP ang sinasabing koneksyon nito sa National Bureau of Investigation. Sa lukuyan, yung sinasabi natin na composite team ng CIDG, Pasay, DIDM, ay ongoing yung kanilang investigation sapagkat sinasabi nga po natin, ito po ay hindi namin kaagad-agad paniniwalaan yung mga lumulutang po na mga informations kaugnay ng kanyang pagkakakilanlan. Sapagkat officially wala naman nakuha na lehitimo na government-issued ID sa kanya. Ibig sabihin, ayaw po na paniwalaan ng investigador natin, mga composite teams, na basta-basta paniwalaan yung kanyang claim at yung mga names na kanyang mga binibigay sapagkat ito ay maaari din naman lituhin lang yung ongoing investigations. Kaya ginawa po ng PNP, sa pamamagitan po ni DIDM na magsagawa ng separate na background investigations sa nasabi pong arestadong individual. Na-recover din ng mga investigador ang ilang basyo ng bala, magazine at personal na gamit sa ikalawang palapag ng Senado. Hindi pa rin matukoy ng mga otoridad kung sino ang unang nagpaputok dahil 3 security units ang nakadeploy sa loob ng Senate Building. Ang Office of the Sergeant at Arms o OSAA, PSPG at mga Marines. Ayon pa sa PNP, hindi bababa sa 10 individual ang nakitang nasa lugar ng mangyari ang insidente at inaalam pa kung bahagi sila ng grupo o mga empleyado lamang. Isa sa ilalim naman sa paraffin test ang mga nabanggit na security personnel upang malaman kung sino ang nagpaputok. Ang tinitignan po natin dyan, ang sinasabi lang po natin dyan, based sa initial investigations natin, ay nag-return fire din po yung mga taga-OSAA. At kaya sinasabi nga po natin, makaraan po na lumabas today yung mga paraffin exam na ginagawa at saka yung mga forensic na ginawa po ng FG, makikita po natin kung kanino pong firearms yung magmamatch yung mga nasabi po na spent shells na nakuha po dyan. Hindi rin isinasantabi ng PNP ang posibilidad na stage ang nangyaring pamamaril. Ayon kay Tuanyo, napansin mo ng SOCO ang mataas na trajectory ng ilang tama ng bala sa Senate Building kaya patuloy ang masusing investigasyon. Patuloy ding nagsasagawa ng forensic examination at CCTV backtracking ang mga otoridad upang matukoy ang buong detalye ng insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.